Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadala na mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa Ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kabelyo ang damit ni Juan at balat naman ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Noong nabubuhay pa ang aking tatay, masarap umuwi. Masarap umuwi at meron kang dalang pasalubong. Meron kang bitbit. Sapagkat kapag ako'y umuwi at may dalang pasalubong, pagkalapag ng pasalubong, heto na ang aking tatay. Kakalkalin ang supot, hahalungkatin ang lalagyan, at makikita mo na lamang siya'y nasa isang sulok. Kumakain, kung ang pasalubong ay pagkain, aakyat sa kanyang silid, at kung ang damit ang aking pasalubong, isusukat at isusuot, ipapakita pa sa iyo kung bagay at maganda. At kung ito naman ay babasahin, mauupo siya agad at ito'y bubuklatin. Masarap pasalubungan ng aking tatay. Wari bang siya'y nag-aabang, wari bang siya'y nananabik, wari bang siya'y gustong-gusto at umaasa. Samantalang ito'y nagaganap, ang aking nanay nakasalungat. Kapag hinahalungkat na ng aking tatay ang pasalubong, bubulong ng aking nanay, kaya nawiwili, kaya namimihasa. Kada uwi, may pasalubong. Hanggang sa ang aking tatay ay pumanaw. Ngayon, kasama ko ang aking nanay, katulad na rin siya ng aking tatay. Naghihintay ng pasalubong, nag-aabang ng pasalubong. Pag ako'y natunugan na darating, babangon at agad nakaabang, malayo pa lang nakatanaw, makikita pa lang ang supot, nakalahad na ang kamay at naghihintay. Masarap umuwi kung ikaw ay sasalubungin. Masarap umuwi kung ikaw ay inaabangan at pinananabikan. Paano bang umuwi at wala naman nag-aabang sa iyo? Paano bang umuwi at ang nag-aabang sa iyo ay bunganga at nakabibinging salita? Paano ang umuwi at walang pumapansin sa iyo, walang sumasalubong sa iyo? Dumating ka na't dumating, wala lang. Dumating ka na't dumating, wala lang. Walang nakakaalam, walang nakararamdam, walang pumapansin. Para bang ayaw mo nang umuwi? Para bang ayaw mo nang dumating? Ito marahil ang katotohanan. Bakit maraming kabataan mas gusto pang lumayas? Sapagkat pag-uwi nila, sasalubungin sila ng bunganga. Sasalubungin sila ng bunganga.
Sasalubungin sila ng bunganga. Bakit ka uuwi kung pagdating mo sa bahay, itong sasalubong sa iyo? Masarap umuwi, masarap dumating. Kung alam mo, pinananabikan ka, inaabangan ka, malayo pa lang, tinatanaw ka na. Buong pag-akala natin, ang salubong ay tuwing mahal na araw lamang. Salubong ng Panginoong muling nabuhay at salubong ng Inang Birheng Maria na nagluluksa na mapapalitan ng galak sa pag-awit ng anghel sa pagkasilay sa kanyang anak na nagtagumpay sa pag-alis ng belong itim. Sa panahon ng Pasko, meron ding pagsalubong. Si Kristo'y darating. Anong salubong ang pwede nating gawin? Si Kristo'y darating. Anong salubong ang gusto niyang ating gawin? Si Kristo'y darating. Anong salubong ang gagawin natin? Si Kristo'y darating. Mga kabatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, ito ang sinasagot na narinig natin. Si Kristo ay darating. Sabi ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, pabinyag kayo upang tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi, ihanda ninyong daraanan ng Panginoon, patagin ang mga lambak, tambakan ang mga bako-bako, ituwid ang mga landasin. At sa aklat, sa sulat ni San Pedro, narinig natin, samantalang naghihintay, magsikap kayong mamuhay ng mapayapa, walang bahid, walang kapintasan, kaayusan, katinuan, kabutihan. Isipin mo, darating si Kristo, ang gulo-gulo natin. Isipin nyo, darating si Kristo, nag-aaway tayo. Isipin nyo, darating si Kristo, sasakit lang ang ulo. Kapag ka ikaw ang gayon, uuwi ka pa ba? Baka hindi na. Kapag ka ikaw ang gayon, darating ka pa ba? Hihintayin mo nang dumating ka ng tulog ang mga bata, tahimik ang paligid, mapayapa kang makapapasok at darating. Si Kristo darating. Sana namadat niya tayong maayos. Sana madat niya tayong matino. Sana madat niya tayong mabuti. Ito ang ikalawang adbyento. Si Kristo'y darating. Anong salubong ang dapat nating gawin? Dalawang bagay. Una, sa panahong ito ng COVID-19, ingat na ingat ako sa aking sarili. Hindi dahil natatakot ako na ako'y mahawa. Bata ako, malakas-lakas ako, kahit papaano may mga manggagamot at pagamutan na tatanggap at kakalinga sa akin. Natatakot ako hindi para sa aking sarili. Natatakot ako sa pwede kong ihawa. Paano ko ako'y may coronavirus at ako'y nagbibinyag? Paano ko ako'y may coronavirus at kayo'y nagsisimba at tumatanggap ng komunyon sa akin? Paano ko ako'y may coronavirus at ako ngayon ay haharap sa libing, sa basbas ng sasakyan o ng bahay? Nakatatakot isipin, ako ang inyong kapahamakan. Nakatatakot isipin, ako ang sisira sa inyo. Nakatatakot isipin at dalhin, ako ang naging kasiraan ng inyong buhay. At naalala ko minsan, katatapos ng piyesta, ang susunod kong schedule, libing. Nag-inuman, umuwi, nagmaneho, na aksidente. Isipin nyo, katatapos ng kasayahan, at ang susunod ay luha at dalamhati. At kitang-kita mo ang luha ng mga nakikipaglibing. Malakas, malusog, bata, pero pumanaw. Ang dahilan, nakainom, nagmaneho, na aksidente. Lalo tigit nang siya'y bubuhatin na papalabas ng simbahan. Ang bumuhat sa kanya, kanyang mga barkada, lahat nakayuko, lahat malungkot. Iniisip ko, malungkot ba sila dahil namatayan sila? O malungkot sila dahil ang kanilang pag-inom ang maghahatid sa hukay sa kanilang kaibigan? Isipin mo, ikaw ang gumagawa ng hukay
ng iyong anak. Isipin mo, ikaw ang gumagawa ng hukay ng iyong mga mahal sa buhay. Isipin mo pa lang, tatanggi ka na. Isipin mo pa lang, pumapalag ka na. At ito, ang unang mabuting balita. Tayo ang kaayusan, hindi tayo ang kasiraan. Tayo ang kaligtasan, hindi tayo ang kapahamakan. At itong gagawin natin, iingatan mo ang iyong sarili, aayusin mo ang iyong sarili, magpapakatino ka hindi para sa iyong sarili, kundi ayaw mo silang mapahamak. Sa katunayan may banta at babala ang mabuting balita. Ayon kay San Mateo, mabuti pang siya'y bitinan ng gilingang bato at ihagis sa ilalim ng dagat kaysa ipahamak niya ang isa sa pinakamaliliit na ito. At itong panawagan ni Juan, at ito ang pagsalubong ni Juan na gusto. Magkayos tayo, magpakatino tayo. Hindi siya ang ating kapahamakan, siya ang ating kaayusan. At tayo mga Juan, at tayo mga Juan Bautista, hindi tayo ang sisira, tayo ang mag-aayos, hindi tayo magpapahamak, tayo ang magliligtas. At ito, ang unang mabuting balita, hindi tayo magdadala ng coronavirus. Ang dadali natin, ang tagapagligtas, si Jesus. Pangalawa, ang aral ng purgatorio. Buong pag-iisip natin ng purgatorio ay parusa. Ang purgatorio ay sakit. Ang purgatorio ay dalamhati. Nakakalimutan natin ang diwa ng purgatorio. Ang purgatorio ay pananabik. Ang purgatorio ay pag-asa. Ang purgatorio ay pag-aabang. Malapit ko nang makatagpo si Jesus. Malapit na ako makapiling ng Diyos. Malapit na ako sa langit. Ililinisin ko ang aking sarili. Aayusin ko ang aking sarili. Iyahanda ko ang aking sarili. At yun ang diwa ng purgatorio. Darating si Kristo, makakapiling ka na ng Diyos, papasok ka na sa langit. Ano ba naman yung ayusin mo ang iyong sarili? At naalala kong karanasan ko sa aking unang parokya. Maagang maaga, ako'y naglilibot. Kumakatok ako sa isang bahay. Malakas na katok, sunod-sunod na katok, patuloy na pagkatok, walang sumasagot. Sa bandang huli sa mas malakas na katok, meron akong narinig na boses mula sa loob ng bahay, may kumakatok. At nang ako'y magsalita, tao po, ay, si Father, si Father. At ilang sandali ng katahimikan, at ilang sandali ng katahimikan, at ilang sandali ng katahimikan, nagtataka ako na pagtantunan nila na si Father at tayo pang pagbuksan. At makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, bumukas ang pinto at bumulaga. Malinis ang salas. Nag-ayos pala sila. Naglinis pala sila. Bumangon pala sila. Nahihiya sila na maabutan ng pari na nakahilata sa kanilang salas. Pupungas-bungas. Ito ang purgatorio. Ang pananabik na makapiling ng Diyos. Ang paghahangad na makarating sa langit. Ang pag-asa na makikita ang Diyos. At siya'y mag-aayos. At siya'y magpapakatino. At siya'y magdadalisay, lilinisin ang sarili. Ito ang diwa ng Pasko. Manabik. Ito ang diwa ng Pasko. Ang maghangad. Ito ang diwa ng Pasko. Ang pag-asa. Aayos tayo. Titino tayo. Bubuti tayo. Darating si Kristo. Sa misang ito, yan ang ating panalangin. Sana patuloy na maging maaliwalas ang bawat bukas na dumarating. Sana patuloy na maging maganda ang kapalaran na ating tinatanaw. Sana patuloy na tumino ang ating kapaligiran, gayon din ang ating buhay, para sa kung ano man ang darating, tayo manabik, mag-asam, at tumasa. Sa misang ito, yan ang ating diwa. Si Kristo'y darating, tayo maghanda, at siya'y salubungin.